Good morning po. Nako, ito na lang po tayo sa ating prayer, devotion, and declaration. Tayo po'y manalangin. Salamat sa iyong salita, O Diyos, na amin pong pagbubulay-bulayan. Samahan mo po kami. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan pa ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gusto ko pong mag-share ng gusto ko ng pagpapalang inihanda ng Lord. Ayan. Hallelujah. Deuteronomy chapter 11, verse 12. It is a land the Lord your God cares about. He watches over it all year long. Ayan. Nakakatuwa, no? Iba pala ang nangyari dyan sa promised land na yan. Nagbantay ang Diyos. Pagpalain po tayo ng kanyang salita, no? Binantayan niya ng mahabang panahon yung promised land na yan, no? Ibig sabihin ay pagpapala po to para sa Israel. Bakit? Anong connection natin dyan, Pastor? Ganun din ang Diyos. Meron na siyang inihanda sa iyo. Napakatagal ng panahon niyang nakahanda na yan. No? Ikaw na lang hinihintay. Siyempre maganda ang inihanda niya. At siguradong ito'y tuloy-tuloy. No? Para sa buong lahi. Hindi lang sa iyo, pati sa iyong mga anak, at pati sa iyong mga lahi pa. No? Mga apo at kina nunununuan pa kung gaano mo ba kalayo gusto mangyari hanggang hindi pa nagra-rapture. Kailangan nating tuunan to ng pansin. Ano? Totoo, ang hinihanda niya ay para sa iyo. Pero may hinihiling siya sa atin. Ito unang hinihiling niya ito, ang ating katapatan. Deuteronomy 11:13. If you faithfully obey the commands. Kita nyo na? Faithfully. Gusto niya na maging matapat tayo bilang mga anak ng Diyos, siyempre. O kung naglilingkod ka na, di bilang lingkod ng Diyos. O kaya naman, kung ikaw ay may ginagawa para kay Lord, maging matapat lang tayo dyan sa ating mga ginagawa. Ang kasunod na yung iniingi niya ay ating pagsunod. Sabi ng Deuteronomy chapter 11, verse 8, obey all the commands I'm giving you today. So, gusto niya ng pagsunod. Hindi po pwedeng bless ka ng Lord na wala ka. Bahala ka na sa buhay mo, gano'n. Ano ba yan? Hallelujah. Ano ba tingin natin sa Lord? Konsentidor na maging tamad ka at wala kang ginagawa, hindi ka simusunod sa ipinagagawa ng Diyos. At tuloy-tuloy ang magiging pagkilos ng Diyos. Kaya nandun ako, meron doon ako sa pinaka-promised land ko, no? Sample ko niya, dito na ako sa Canada. Alam niyo, tuloy-tuloy pa rin yan. Yung nasa Lucena, tuloy-tuloy pa rin ang blessing. Hindi po pwede hindi tuloy-tuloy. Lahat ng dinaanan mo at pinuntahan mo na ginawa ng Diyos na kanyang pangako para sa iyo, ito'y tuloy-tuloy. Hindi po ito titigil. Hindi maiiwan ito. No? Deuteronomy chapter 11, verse 14 to 15. I will send rain on your land at the right time, both in the fall and in the spring. Then you will gather your own grain, new wine, olive oil. Verse 15, I will provide grass in the field for your animals, and you will be able to eat all you want. All you want. Wow, grabe si God. Ano? At kasunod pa nito ay mahalin mo siya ng buong puso at buhay mo. Pag sinabi yan, talaga namang dapat lang gawin mo. Deuteronomy chapter 11, verse 1, love the Lord your God and to do what He wants you to do. Always obey His laws, rules, and commands. So, dapat ang pagmamahal mo dire-diretso kay Lord, no? At isa pa, tandaan mo ang kanyang pagdidisiplina. Okay, minsan may kinukorek sa iyo. Remember today, sabi ng Deuteronomy 11 verse 2, remember today the discipline you learned from the Lord your God. No? Tandaan mo yung mga disiplinang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Tuloy-tuloy mo rin lang yan kasi may ginagawa siya para ihanda ka. Alam yung minsan yung pagdidisiplina ng Diyos. Hindi naman yan ibinibigay dahil gusto ka, sabi, inuulit ko lang ito, no? Gusto kang parusan, galit sa iyo, o hindi.
para ihanda ka doon sa pupuntahan mo na talagang, wow, Lord, handang-handa na ako. Babalikan mo ang mga istorya ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. Tulad ng ipinagawa niya sa Israel. Sabi niya doon, no, alalahanin niyo, una mula kayo sa Egypt. Ano bang Egypt sa atin? That is the world. Yan. At pagkatapos ng bigyan Diyos ng Ten Commandments, binigyan niya sa atin yung mga bagay na dapat nating matutunan. Ang maganda po dito ay 2 beses po yan na ginawang 2 pares na bato ni Moses. Yung una ay talagang nagalit siya. Nakita niya yung mga tao ay nawala sa Panginoon at sumamba sa Diyos at ibinato niya po yung unang pares. Tapos binakit ulit siya ng Lord at ipinagawa naman siya ng panibagong pares pero ipinatago na to sa altar na kahoy. May prophetic move dito no? Nakita natin yan. Yung una ay parang si Adan at talagang nasira at nawasak yung plano. Tapos yung ikalawa naman ay ang Panginoong Yesus ay ipapako siya sa krus ng Kalbaryo. At ipinalala niya rin sila Dathan at saka si Abiram, yung mga nakasama ni Korah na nilamon ng lupa. Sila po yung mga lahi ni Ruben, ano? At bakit pinalala to? Na hindi natin gagawin yung ginawa nila na masyadong naging rebelde, no? Yung kasunod ito yung daming kamangha-mangha pa na ginawa ng Diyos sa kanila. Grabe lahat yan. Alam niyo po, pag kami iniandaan Diyos, talagang humanda ka. Deuteronomy 11 verse 7. You saw with your own eyes all these spectacular things that the Lord did. Ang dami na pong ginawa ang Diyos na maganda sa buhay mo. Kinakausap dito ni Moses yung mga bata noon na handa nang pumasok sa promised land. Ako'y handa na, ikaw handa na, at alam na natin yung iniwanan ng Diyos sa atin. Ano? Iwanan ko po mga salitang to. Nakanda na ang mga pagpapala na para sa iyo. Pero handa ka na ba? Yan. Physically, mentally, emotionally, and spiritually, dapat handa ka rin. Kaya tuloy-tuloy ang paalala at pagtuturo ng Diyos sa atin. Ayan, tuloy mo lang, Lord, turuan mo ako. So tayo po'y magdeklara. Dinideklara ko, Panginoon, isang bukas na pinto at mga bintana ng langit na umaapaw ang pagbuhos ng pagkapala sa aking mga kapatid sa araw na ito. At sasamahan mo sila, Panginoon, hindi mo iwanan pabayaan. Mararanasan nila ang iyong kapangyarihan, mararanasan nila ang iyong pagsama. I declare this day a blessed day and prosperous day, O Lord. Thank you, Father God. I give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. God bless you po.